Hello mga kanamit! Eto na nga, dumating na yung order naming isda galing probinsya. Door-to-door service nga pala ito. Pinatracking lang namin. Pinasecure namin na di masira ang isda, kaya nakastyro ito at pinalagyan namin ng maraming yelo. Thank you nga pala sa Kuya JR namin na nag-asikaso nito. Hindi ko alam kung anong tawag sa isdang ito dito sa Maynila. Pa-comment naman kung anong tawag ng isdang ito sa lugar nyo. Sa amin kasi ang tawag namin dito ay bayang. Pinapana ito sa mamabatong bahagi ng dagat. Malaki ito at iihawin namin para sa pananghalian. Siguro mga nasa 3 kilo ito mga kanamit. Sasabayan na din natin ng pag-ihaw mamaya ng talong at pagluluto ng sinabawang isda para masarap ang kainan. Sa Antique pa ito galing mga kanamit. Sabi nga nila sa lugar kung saan maraming aswang. Di ko alam kung totoo ba yung aswang, pero pag naiisip ko na kung totoo sila, di sana nakain na kaming mga tao doon. O baka naman lahat kami doon ay aswang. Pero mas naniniwala ako sa usog. Dito sa Maynila, nabati ang tawag. Naka-experience na ba kayo ng usog? Ako kasi oo. Sabi ng manggagamot sa amin, nausog daw ako noong oras na yon. Meron kasing isang tao doon sa amin na kinukuno o binabansagang aswang. Nagbakasyon ako noon galing Iloilo kasi doon ako nagka-college. Tung taong to, nakikita ko naman siya palagi. Pero di kami close at di pinapansin ng isa't isa. Tanghaling tapat nun, inutusan ako bumili sa talipapa namin. Yung talipapa, yun yung tawag sa maliit na palengke sa lugar namin. Nakasalubong ko siya sa kalsada. Nagulat ako nun kasi pinansin niya ako. Pero natuwa din naman ako kasi first time niya ako pinansin sa tagal-tagal ko nang nasa probinsya namin. Wala naman siya masyado sinabi. Ngumiti lang siya at ang sabi niya ay, "Uy, dito ka pala, bakasyon nyo na pala." Umuo naman ako at ngumiti. Hindi ko alam na binabansagan siya sa lugar namin na isa daw siyang aswang. Umuwi na din ako kaagad sa bahay at saktong pagdating ko, biglang sumakit ang tiyan ko na hindi ko maintindihan. Hindi naman ako sinisikmura at hindi din naman nadudumi. Di ko maintindihan ng sakit. Tapos, nanlalamig ako. Pawis na pawis ako nun. Yung pawis na balisa. Noong una, di ko pinapansin. Pero habang tumatagal, lalong sumasakit ang tiyan ko. Nagreklamo na ako kay tatay. Kasi di ko na kaya ang sakit. Sabi sa akin ni tatay, baka may nakain daw ako. Sabi ko naman, pandesal lang noong umagahan. Tinanong ako ni tatay kung meron daw ba akong nakasalubong na di ko kilala. Sabi ko naman, wala naman tay, kasi mga kilala ko naman mga tao dito sa atin. Pero binanggit ko din kay tatay na pinansin ako nung taong yun. Walang ibang sinabi si tatay kundi ay ngalinti yawa. Ayun lang. Tapos tumahimik siya. Sabi niya sa akin, pumunta ako doon sa manggagamot sa amin. Kilala siya sa amin na magaling na manggagamot, si Uda Medyos. Yun ang pangalan at tawag namin sa kanya. Masasabi ko na magaling siyang manggagamot. Kasi noon, yung ate ko, nagkasakit siya. Tapos sinamahan ko siya kay Uda. Paluya nga pala ang tawag sa amin kapag magpapagamot ka. Nagkunwari din akong masakit tiyan ko nung nagpaluya siya. Tapos, ginawa niya, nag-orasyon siya. Sinabi niya sa akin na wala naman daw akong sabit. Di na engkanto o di na usog. Baka daw may nakain lang ako. Pasensya na po, Uda. Sadyang sigurista lang din po ako minsan. Ayun, bumalik na tayo sa kwento ko. At yun na nga, pumunta ako kay Uda Medyos. Gumuha siya ng luya. Binulungan niya ito. Latin yata yung sinasabi ni Uda kasi hindi ko siya maintindihan. Hindi din ako sigurado kung anong salita yun. Para siyang may kinakausap. Pinahid niya yung luya sa ulo, noo, pulso, kamay at mga paa ko.
Maya-maya pa, binulungan niya ulit ang luya at tinapon ito palayo. Sabi niya sa akin, may nakasalubong daw ako at nausog ako ng isang tao. Binanggit niya din sa akin kung ano ang kasarian ng taong ito, pero di niya binanggit ang pangalan. Sa susunod daw, kapag lalabas ako ng tanghali o takip silim, magdala daw ako ng luya. Malakas daw kasi ang usog kapag gutom ang isang tao. Di lang naman daw ang aswang ang may kakayahang mangusog, dahil kapag ang tao nakaranas na mausog, may kakayahan na din daw itong makausog. Minsan kahit hindi naman sinasadya. Ayun na nga, umuwi na din ako kaagad sa bahay matapos yun. Nawala naman ang sakit ng aking tiyan. May mga bagay talaga minsan na hindi natin mapaliwanag kung bakit nangyayari. Pasalamat na lang din ako at nawala ang sakit. Hanggang ngayon, iniisip ko pa din kung totoo ba ang sinasabi ng mga tao sa amin tungkol sa kanya. Sabi nila, totoo daw, kasi may mga karanasan sila sa kanya nakakapanindig balahibo. Pag magpabakasyon ako sa amin at nakikita ko siya, inuunahan ko na lang siya pansinin. Mas pinipili ko maging mabuti kaysa manghusga sa kanya. Isa lang naman ang nakakaalam kung totoo bang aswang siya o hindi. O siya, mga kanamit, napasarap ang kwentuhan natin. Sa susunod, may kwento ulit ako sa inyo. Karanasan ko din ito. Mga kanamit, subscribe na kayo sa channel namin at pindutin ang like kung nagustuhan nyo ang video na ito para sama-sama ulit tayo sa susunod na kainan habang may kwentuhan. Adios!